Martes, ama ng MMFF, si President Erap. Siya yung may special award pararangalan sa reunion dito sa Golden Edition ng Metro Manila Film Festival. Well, nakatanggap na kami ng invitation galing kay Chairman Artes na as early as last year, sinabihan ako na tatanggap nga ng parangal ang aking ama bilang founder ng Metro Manila Film Festival. Alam mo, maraming pagsubok yung nangyari noong 1974, nung panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at dating unang ginang Imelda Marcos. Ang pagkakalam ko, if my memory serves me right, pinapirmahan ng aking ama, si First Lady Imelda, para magkaroon ng film festival tuwing panahon ng Kapaskuhan. Kasi dati ang mga pinalalabas ng mga pelikula ay mga foreign films, mga pelikulang banyaga. So naisip ko ng aking ama na dapat panay Tagalog films lang ipalabas tuwing panahon ng Kapaskuhan. So the rest is history. At nangyari na yung gusto nang mangyari ng aking ama. So hanggang ngayon ay tinataguyod pa rin natin ang pelikulang Pilipino tuwing panahon ng Kapaskuhan. Kasabay nito yung Mowel Pad, the 50 years. Yes, noong umpisa nung Metro Manila Film Festival 1974 hanggang 1986, ang nagpapatakbo ng film festival ay ang Mowel Fund. At ang lone beneficiary, ang sole beneficiary ng mga amusement taxes ay napunta sa Mowel Fund. Alright? Kaya nakapagbili ng lupa, nakapagpatayo ng building, at marami na kinabang ng mga scholars sa Mowel Fund. Yun din ang founder din ng Mowel Fund, incidentally ang tatay ko rin. So nung pumasok ang administrasyon ni President Cory, ay inilipat nila yung pamamahala ng MMFF sa MMA pa nung araw, Metro Manila Authority. So ang humahawak noon ay yung MMA hanggang sa kasalukuyan naging MMC, naging MMDA na. So napunta dun sa mga mayors. No? Nung nalaman ko yun, sabi ko sa sarili ko, bakit napunta sa mga mayors? Wala naman masyadong alam sa patakbo ng Manila, Metro Manila Film Festival. Pero yun pa rin nangyari hanggang ngayon ay ang nagpapatakbo nga yung MMDA. Pero yung mga beneficiaries ngayon ng mga amusement taxes, hindi lang ang Mowel Fund, nahati na eh. Merong Film Academy, etc. Yung mga Actors Guild, etc. Lumiit yung pie o yung kita nung Mowel Fund. So may plano po ba kayo na gusto nyo po bang mabalik sa... Well, kung ako lang ang masusunod, gusto ko maibalik yung pamamahala ng Metro Manila Film Festival sa mga nakakaintindi ng pelikula, ng film industry. Yun lang naman isa. Sa tingin mo, what would it take? Well, it has to have the approval of the President, of course. Kasi nung panahon nga ni dating Presidente Marcos ay pinayagan ni Presidente Marcos. And kasi si First Lady ng kasalukuyang gobernador ng Metro Manila. Pero so far, Senator, ano sa tingin yung performance ng MMDA sa Metro Manila Film Festival? Okay naman. Sa ngayon, okay naman. Wala naman akong masasabi. Kasi I was a part also when I was mayor of San Juan. No? In fact, I was elected as a chairman of the screening committee, one of those nakalimutan ko na anong year yun. No? Kaya lang maraming siyempre mga hindi masyadong nakakaintindi sa pagmamatabo ng pelikula. Maraming pagsubok din. Kumusta si President Erap? Kakayanin naman niyang umattend? Well, pipilitin ko siya mamaya na mag-attend. But baka hindi siguro siya makaakyat ng stage at ako na siguro magbabasa ng kanyang mensahe. Kami siguro ni Jake. Kaya. Pero ang nabalita niyo po sa kanya that he will be honored as the father of MMFF, ano po ang reaction ng President? Well, he was happy and at least na-acknowledge yung kanyang, na-recognize yung kanyang
contribution sa film industry. Actually, sa kanya naman, hindi naman porket tatay ko niya, sa kanya naman lahat talaga yun. Metro Manila Film Festival, World Fund, etc. Marami na rin siya naging contribution. Sen, yung picture yata na yun is yung yung pelikula at kung ilang number of cinemas ang kung saan siya pinapalabas. Of course, it affects po kung ano yung mas napapanood ng tao because they have more options, less options actually to watch the other entries. Yung po bang mayor sa tingin niyo, meron ho silang pwedeng maging hand in that na wala siguro pakialam ang mga mayors. Sino Ang po kaya? ano din yung mga theater owners. Theater owner. Kasi ang alam ko dyan, raffle yan eh. Nung panahon, when I was mayor of San Juan, when I was a member of the committee sa MMDA, bunutan yan sa mga sinihan. The problem is, ang hirap lang kasi sa atin dito, pag kulelat yung, pag mahina yung pelikula mo, nala-last day na. Unlike in other countries, like for example, South Korea. Alam mo, sa Korea, pinag-aralan ko rin yung kanilang kung paano tumagal yung kanilang industriya ng pelikula. Alam mo, doon pa lang sa estudyante, meron na silang curriculum tungkol sa filmmaking. No? Tsaka kailangan yung mga local films nila, kailangan tumagal doon ng 30 days. Kailangan panoorin. Eh dito, pag may yung pelikula mo, first day, last day. So, wala talaga pagkakataon na makabawi yung mga producers. Magagawa ko ba doon ng laws? Well, or I mean, hindi. Well, nasa theater owners yan. Pangalawa, kaya siguro humihina yung ating pelikula, kumikita lang tuwing festival, kasi masyado mataas ang presyo ng ticket. 500. Alam mo, hindi ako masyadong nanonood ng mga pelikula, pero balita ko mga 400-500 pesos. Pero siyempre magkano lang minimum wage natin dito? 600. 700 plus sa Metro Manila. Kung bibili ka ng ticket, 500. Ano lang kakainin ng mga tao? Diba? So siguro we have to beg dun sa mga theater owners na sana babaan nila yung presyo ng ticket. Kanino po manggagaling? Pwede pong sa Senate? Alam mo, hindi. LGU. Pangit naman siguro i-legislate pa natin yan. Siguro, apat na kami artista ron sa Senado. Madadagdagan pa next election. Darating si Senator Soto. So siguro pwede na siguro natin kausapin yung mga namamahala sa mga theater owners. Like siguro Schumart, Robinson. Kasi noong araw, uso pa yung standalone cinemas ngayon. O ngayon, nasa malls na lahat eh. Wala na tayo nakikita ng standalone. So we are at their mercy. Then with the way things are going, may ipin po bang like next year mag-join? Ako? Ako sa MMF hanggang Medyo matagal na yung last mo bawi ng movie. Gawa ka ng pelikula. Produce. Tanda na tayo. O producer. Siguro pwede. Ha? Hindi niyo po namin miss. Namimiss, syempre. So, Tignan natin. Ano nangyari dun sa yung pinopropose ni na kayo? Ikaw, si Bong, si Robin, Senator. Ano, Expendables ba? Oo, parang ganun. Ako, si Lito, si Bong, Si Robin. Robin. Ano sila, yung mga action stars. Wala, hindi na tuloy. bakit kaya? Bakit po kaya? Wala. Si Secret. Coco nga daw na director. Secret. May chance pa matutuloy? I don't think so. Secret din. Ay, Sen, controversial yung pahayag mo tungkol sa BMX. Talagang marami nag-react. Viva Max. Oo, Viva Max. It is also a cause for alarm, kasi yung mga pilalabas ng BMX medyo hindi maganda sa mata ng mga kabataan. May border na. Ako, I don't care pagka mga adults ang nanonood. Pero pag naka-access yung mga minor de edad, hindi yata tama. Kasi anybody can access it. Even a 12-year-old kid, a boy or a girl can access it. Imagine going to school tapos
telepono, mapanood rin yung mga erotic scenes ng mga Mga sagad, ganun. so Alam na alam. siguro that was a wake up call. No? But I've already talked with Vincent. He asked for a meeting with me at nag-lunch kami. Sabi ko, kailangan magkaroon kayo ng safeguards or safety nets na hindi maka-access yung mga bata. And ano naman, they're going to comply. Yun lang naman ang worry ko. Nothing, yung kita nila, I don't care naman kung magkano kinikita nila. No? They said that meron na silang 12 million subscribers. Okay lang. Pero huwag naman maka-access yung mga... Yun lang naman yung Yun lang naman aking concern. Kasi siyempre yung reaction ng iba parang, ay, sa Senator artista pa naman. Well, oo nga. Siyempre, hiwalay ko yung pagka-artista ko sa pagka-senator ko. This is, of course, an issue of national concern kasi mga bata ang maapektuhan dito. Sen, yung yung Senate, daw, for kanila Maris at saka kay Anthony Jen. Meron sila pinapropose na Senate inquiry sa case ni Maris, si Anthony at saka yung Jam Villanueva. Ano tungkol dun? Investigahan. Because of the word smoke yata. It's a drug. Kasi yung PIDEA daw are inviting them. Hayaan mo na siguro sa law enforcement agencies. Huwag nang siguro. Pero naka-name ka. Ikaw, si Senator Bong, si Senator Bato. Sino pa yung iba? Pati ba naman mga Personal, Kasi ka parang insinuate. Imbestigahan mo na kami, huwag naman siguro. Yun naman. Hindi parang nag-start lang Senator. Siguro naman, bigyan naman natin ng dignidad ng Senado.